Kaya meron tayong, di ba, may pinesent ako kanina na 3 statement ni Dalton about sa modern atomic theory. And then after Dalton, dahil inaral niya nga lang yung relationship ng tatlo, si Thomson ngayon, ang sabi ni Thomson, he showed that the atom was made of even smaller things, ang sabi ni Thomson. At ang sabi niya dito na model niya is yung raisin bran or yung sabi ko kanina na plum pudding model. So makikita niyo dito sa picture, 'di ba? May mga maliliit na parang mga raisins. Yan ang naging discovery naman ni Thomson. Pero si Thomson again, hindi niya alam if what is this small particles here, hindi niya alam. Basta ang alam niya is may mga maliliit na mga particles na nakapaloob dito sa atoms natin. And then after ni Thomson, lumabas naman itong si Rutherford. Si Rutherford dito nag-start na niyang aralin kung ano ba. Dahil nga nalaman niya na si Thomson is may na-discover siya na something even smaller things in this atom, inaral na ngayon kung ano kaya yung mga smaller things na yon. Pero of course, hindi pa rin kumpleto yung na-find out ni Rutherford. Ano ang na-discover ni Rutherford dito? He showed that atoms have positive particles in the center and are mostly empty space. So ang na-discover niya pala is the protons and the nucleus. Protons and the nucleus, pero 'di ba, ang nucleus kasi, ang nucleus meron yang ang nucleus ay meron niyang it should be proton and neutron. Pero ang na-discover lang ni Rutherford is yung proton natin. Kaya sabi niya, he showed that atoms have positive particles in the center and are mostly empty space. So dito lang sa center yung nakita niya. So sabi niya, dito sa center daw is meron daw diyang positively charged particles. Dahil nga yung center lang yung nakita niya, yung mga surrounding spaces, hindi niya nakita kung ano yung mga meron dyan. Kaya ang sabi niya, empty space lang daw. Empty space, again, kasi hindi niya nakita yung mga nakapalibot dito sa surrounding niya. And then, after Rutherford, of course, kung ang na-discover ni Rutherford is yung protons lang. Di ba ang sabi kasi ni Thomson is maraming nakapalibot ay maraming mga maliliit na particle. Bakit si Rutherford is yung proton lang yung na-find out niya? Sabi naman ni Bohr. Bakit kaya yung proton lang? And sabi ni Thomson is madami daw mga even smaller particles na nasa atom. So inaral ngayon ni Bohr at ang nalaman naman ni Bohr is he proposed that electrons move around the nucleus in a specific layers or shells. Ang sinasabi natin na nucleus again guys, ang sinasabi natin na nucleus is etong buo. Ang nucleus ay merong proton and merong electron. Ang nakita ni Rutherford is proton. So si Bohr naman in-improve niya yung model ni Rutherford, kaya nakita niya itong mga electron at ang sabi niya, aside sa proton, may mga electrons na nakapalibot na nasa atom na nakapalibot sa nucleus at different shell or different layers. Pero hindi pa rin tumitigil doon kasi ang nadidiscover pa lang nila ay asaan si Joanna Joy. Bakit naka-close ang camera ni Joanna? Okay, Joanna, naka-open po. Ay, naka-open, hindi ko nakita. Sorry. Anong na-discover pa lang natin hanggang dito? Proton. Hanggang kay Bohr, ano pa lang na-discover? Protons and electrons. Proton and electrons. So, ibig sabihin, di ba meron tayong 3 fundamental particles? Yung proton, proton, electron, and neutron. Bakit hindi ang ating
proton, electron and neutron ang 3 subatomic particles natin. So, ang nadi-discover pa lang is 2 pa lang. So, may kulang pa. Ngayon, si Chadwick naman ang pumasok. Etong si Chadwick, anong ginawa ni Chadwick? Si Chadwick, he discovers neutron. So, kompleto na. He discovers neutron and working with Rutherford, nakipag-work siya dito kay Rutherford. Nakipag-work siya with Rutherford and he discovered particles with no charge. These particles were called neutrons. No charge kasi 'di ba from the word itself, neutrons, they are neutral. And then, doon natapos kung paano na-discover. So, up to these days, patuloy pa rin na pinag-aaralan ang mga atoms. So yun ang naging history kung paano na discover ng mga scientists ang atom. So, there are many more. Marami pang mga tao ang involved dito sa atomic model natin or atomic theory natin. Madami pa, hindi lang tong mga to, but these people, etong mga taong prinesent ko, eto yung mga notable, eto yung may mga pinakamalaking ambag tawag dito, discovery ng atom. Okay na tayo dito sa discovery, ha? Okay, let's proceed sa next. Tapos na tayo kanina dito. The number of molecules and number of atoms. We are done here. Okay, so mag-proceed naman tayo sa different laws that has something to do with atoms, with chemistry in general. So, unahin natin itong law of definite proportion. Meron tayong tatlong i-discuss na law, but let's start with this one, the law of definite proportions. It states that different samples of the same compound always contain its constituent element in the same proportion by mass. So, anong ibig sabihin nito? Let's have an example. So, ang nakikita niyo dito sa image is an ammonia. One molecule of ammonia. Ang sabi, ammonia always has 3H and 1N. So, ibig sabihin yan, kapag may isang molecule tayo ng ammonia, ilang atom ang meron dito? Ilang atom ang meron dito? Ilang hydrogen atom ang meron dito sa one molecule of ammonia natin, Mark Kenneth? Ilang atom ng hydrogen ang meron tayo dito? We have? Ma'am, tatlo po. We have 3. Yan, tama. We have 3 hydrogen atom and 1 nitrogen atom. So, ibig sabihin, di ba, alam naman natin na in the periodic table, I hope you know, kapag, guys, I'm requiring you pala to have your own periodic table kasi kakailanganin natin to sa chemistry for engineers natin. So, alam naman natin na if you check your periodic table, the atomic number or the mass number of hydrogen is 3. Is 1 gram. So, we have 3 atoms. So, 3 times 1 is 3 gram. 3 gram of hydrogen. Ang nitrogen naman, ang mass niya is 14. Kapag titingnan nyo sa periodic table, if you have with you your periodic table, pwede nyo i-check. Ang mass naman ng nitrogen is 14. Kapag may dalawang molecule tayo ng NH3, ilan ang magiging atom niya? Ilang hydrogen atom no po ang meron, Rosemary? 6, ma'am. 6 hydrogen atom. And of course, we have 2 nitrogen atoms. So, ibig sabihin, kapag meron tayong 6 hydrogen atom, 6 times 1 gram of hydrogen is 6 gram. And then, 2 times 14 gram, yung mass number ng nitrogen natin, so 28 gram. Again, kapag naman tatlo, the same thing lang din. 9 gram of hydrogen, 42 gram of hydrogen. So, anong point ko dito? What's my point of presenting these molecules? Ang point ko dito is that kahit na gaano kalaki ang maging number of molecules mo, kapag kukunin mo yung ratio ng hydrogen to nitrogen, pareho lang.
So, let's say for example, dito, 14 over 3. Dun sa una, 14 gram of nitrogen per 3 gram of hydrogen is equal to 28 gram of nitrogen to 6 gram of hydrogen is equal to 42 gram is to 9 gram of hydrogen. So, kapag i-divide niyo yung mga yan, pare-pareho lang ang sagot. If you divide that one, 14 divided by 3, 28 divided by 6, and 42 divided by 9, anong sagot natin dito? Anong magiging sagot natin? It's equal to 4.67 po, ma'am. 4.67. So, etong 4.67, kahit umabot pa to ng 1,000 molecules, definite ang proportion nila. Yan, kaya tinawag natin yan na law of definite proportion kasi kahit gaano kalaki ang magiging number of molecules natin, hindi magbabago nitrogen. Meron tayong always, ang ratio nila is 3:1. Kahit gaano pa yan kalaki yun. Ang law of definite proportion. Okay ba? Naintindihan natin ang ibig sabihin ng law of definite proportion. The same thing dun sa ibang compound. Halimbawa is CO2. Halimbawa is A. So, kahit gaano karaming molecule ng CO2, kahit gaano karaming molecule ng H2O, ang ratio ng C to oxygen ay parehong 1:2, at ang magiging ratio ng H2O is always na 2:1. Parehong pa, hindi yan magbabago kahit gaano karami ang molecule natin. Mabilis ba o sakto lang? Mag-thumbs up kayo kung sakto lang. Mag-thumbs down kung masyadong mabilis. Okay, thumbs up. Next naman is law of multiple proportion. Kung kanina meron tayong law of definite, dito naman meron tayong law of multiple proportions. So, sabi dito, it states that if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in ratios of a small whole number. So, kung babasahin natin, medyo, anong ibig sabihin yan? Medyo hindi clear. Pero, ganito lang ang ibig niyang sabihin. Di ba may mga ano kasi tayo? May mga compound tayo na pareho yung number ng isang element pero yung isa is magkaiba. Halimbawa, tong carbon monoxide. Ang carbon monoxide kasi ang tawag dito, formula niya is CO. Ang carbon dioxide, anong formula ng carbon dioxide? CO2. Anyone? FPJ. Bakit FPJ ba talaga pangalan nito? Yes, ma'am. No, anong CO2, carbon dioxide? Tama, CO2. Ang carbon dioxide natin ay CO2. So, makikita natin dito, there is carbon. Pareho silang may carbon, pero nag-iiba-iba na yung number ng oxygen nila. So, dito meron tayong isang oxygen. Dito meron tayong dalawang oxygen atom. The same thing dun sa hydrogen peroxide. Tawag dito, formula ng hydrogen peroxide is H2O2. Ang water natin is H2O. So, parang mga ganito, may mga compound tayo na nag-exist in nature na may parehong number of the other element, pero nag-iiba-iba yung number ng isang element. So, dito na-apply itong law of multiple proportion. So, paano ang nangyayari? Dito sa law of multiple proportion, di ba meron tayong carbon, ang mass ng carbon is 12.
Ang mass ng carbon is 12. Ang mass ng oxygen is 16. For carbon, we have 12 and kapag oxygen is 16. 16 grams, 16 grams. So, dito, meron tayong isa lang. So, dito naman, meron tayong C is equal to 12. Kasi isa lang din naman. Pero ang oxygen natin, we have 2. So, 2 times 16 is 32. So, paano natin i-apply nga rin yan? So, kapag kukunin daw natin yung ratio ng mga constituent na element, so, ang magiging ratio nila is dito is multiply mo 16 over 12. And then dito naman is 32 over 12. So, ano tong 16 over 12? Paki-solve. $1.33, ma'am. 1.33. 1.33. How about the other one? 2.67. 2.67, ma'am. 2.66, ma'am. Okay, 2.66. So, ang sinasabi nito, kapag daw kinuha natin yung ratio ng mga constituent element niya, and kapag nakuha na natin at i-divide daw natin ang mga nakuha natin to, so 2.66 over 1.33, ang makukuha daw natin na sagot ay, anong sabi doon? Whole number. So, 2.66 divided by 1.33. It's 2, ma'am. So, yun ang ibig sabihin ng the law of multiple proportion. So, kahit daw mag-iiba, dahil nga multiple proportion, mag-iiba-iba. Of course, mag-iiba-iba yung proportion nila. So, kung nakita nyo kanina, dun sa nauna, dito, constant yung definite yung proportion natin, 4.67 throughout, kahit gaano yan kalaki. Doon sa kabila, dahil nagbabago yung number ng atom ng isang element natin, nag-iiba-iba yung proportion nila. Pero kapag daw dinivide natin tong dalawang to, kapag dinivide natin yung dalawang ratio na nakuha natin, it's tawag dito, whole number pa rin daw ang makukuha natin. Kapag itatry nyo siya dito sa hydrogen peroxide natin, dito sa hydrogen peroxide natin, tsaka dito sa water natin, kapag tinry nyo isolve yan, whole number pa rin ang makukuha nyo. Yun ang ibig sabihin ng law of multiple proportions. Nakuha? Okay. Mas mabilis talaga kapag may PowerPoint, no? Dun sa room natin mano-manong sulat. Gusto. And of course, the last law is the law of conservation of mass. Ano ang sabi ni Dalton about atom? Atom, doon sa isang statement niya. Anong sabi niya? Paki-state nga kung naalala nyo kanina. Yung ano yung sinabi niya about atom doon sa 3 statement na present ko kanina. Yes? Nag-raise ng kamay. But atom of one element is different from other atoms of other elements. Yun ba yung nauna na statement niya? Yung atom can be created nor destroyed but can only be transformed from one form to another. Yes, yun ang una niyang statement. Atom cannot be created nor destroyed, but it can only be transformed from one form to another. So yun ang pinaka-main thought ng law of conservation of mass. It states that the total mass of a substance present at the end of a chemical process
is the same as the mass of the substance present before the process took place. So, ang nangyayari kapag maghahalo ka, halimbawa, maghahalo ka ng trip mo lang kumain ng, nung bata ako, mahilig akong kumain nung, alam mo yung Bear Brand na nilalagyan ko ng asukal. Kinakain ko lang, hindi ko nilalagyan ng tubig. So, ang nangyayari, kapag daw yung gatas natin, kapag nag-add tayo ng gatas, plus nag-add tayo ng sugar, halimbawa, nag-add tayo dito ng 2 gram ng gatas, tapos ito namang sugar natin is 3 gram, so ang magiging product mo daw, ang magiging mixture mo is yung gatas at sugar mo. Kapag pinag-mix mo, syempre, saan mapupunta? Mapupunta lang doon sa product natin, pero hindi magbabago. So, ibig sabihin, kung ilan tong nandito sa reactant mo, yun lang din yung nandito sa product mo. Yun ang ibig sabihin ng law of conservation of mass. Pero in chemistry, kung by definition, kung titingnan natin dito, kung i-consider natin ang chemical reaction dito, meron tayong 3H2 plus N2 to form ammonia or NH3. So, you need to take note that in order for this law of conservation of mass na mag-apply dun sa reaction nyo, you need to balance muna yung reaction nyo. Titingnan nyo kung balance ba sila. So, kung balance na sila, applicable na yung law of conservation of mass natin. So, dito meron tayong 3 hydrogen. Dito meron tayong 6 hydrogen, 6 hydrogen. Dito meron din tayong 6 hydrogen. Dito meron tayong 2 nitrogen. Dito meron din tayong 2 nitrogen. So, kung kukunin mo yung mga mass ng mga to, for hydrogen, we have 1, di ba? 1 ang mass ng hydrogen. So, 1 times 6 is 6 gram. Ang nitrogen naman is 14. 2 times 14 is 28. Ganun lang din dito. May 28 gram na nitrogen dito. May 6 gram din na hydrogen dito. So, yun ang ibig sabihin ng law of conservation of mass. The total mass of a substance present at the end of a chemical process, ayan, kapag nag-undergo ng chemical process, is the same as the mass of the substance present before the process took place. Kasi nga, ang sabi ni Dalton, atoms cannot be created nor destroyed. Kapag nag-react tong mga to, walang mawawala, walang madidestroy, mako-convert lang siya into another form. Okay, nakuha to? Okay, so the structure of atom. So, doon napahapyawan na natin kanina to nung dinidiscuss natin yung history ng atom. So, di ba, sabi ko, ang atom is composed, sabi ni sino nang nagsabi, sabi na ni Thomson ba? Thomson ba yung pangatlo? Balikan nga natin. Yeah. Okay, si Thomson yung pangatlo. So, si Thomson, sabi niya, atom is composed of even smaller particles. So, yung mga sinasabi niya doon is yung electron, proton, and neutron. At ang tawag natin sa mga to is subatomic particles. Subatomic particles. Ang tawag natin sa tatlong to. So, itong nasa gitna natin is, I think this is carbon ata to. Yeah, carbon to, carbon. Carbon 12. So, this one, etong nandito sa gitna natin. So, ayan, ang neutron natin is green. So, neutron and proton yung nandito sa pinaka-center ng atom natin. At ang tawag natin dito ay nucleus. Nucleus ang tawag natin doon sa compacted doon sa gitna ng atom natin. And then the surrounding particles, of course, sabi ni sino yung isa kanina sinabi niya na yung mga electron daw natin is nasa shells, different subshells ng ating atom. Yan.
different subshells. Nakasurround dun sa nucleus natin. So, electron, the negatively charged particle. The proton is the positively charged particle. And of course, the neutron is the neutral particle or no charge. Wala pa namang nakatulog. Wala pa naman. Okay, so in this figure, in this table, makikita natin dito yung mass ng each particle natin. So, hindi pa naman natin kailangan to as of now, itong mga mass niya, but i-present ko lang. You will be using this later on sa nuclear chemistry nyo, but this time hindi pa naman. Ipapakita ko lang dito na ang electron, ang proton, ang neutron, ang mga mass ng electron, proton, and neutron. So makikita natin dito na yung proton and neutron is of the same mass lang sila. This is in, I think this is in gram ba? Our unit here is nakagram, ha? This is in gram. So, ang electron natin is masyado siyang magaan lang, masyadong maliit. Yung electron natin, makikita natin ang mass na is 9.1 times 10 raised to negative 28 gram. Wherein the proton and neutron is yun nga, pareho sila ng mass. Another unit, hindi pala nakagram. Another unit din ng electron, proton, and neutron natin is ito. Atomic mass unit or tinatawag nating AMU. AMU. So, ang AMU, di ba, prinesent ko naman kanina kung ilang gram ang meron sa isang AMU. Ang 1 gram is may 6.022. Hindi ko ata nandito eh. Times 10 raised to 23 AMU. So, take note of this. The Avogadro's number, magiging frequent yung paggamit natin dito sa subject natin. Wait lang, charge may ano lang. Charge ko lang tong laptop, no bat. Boy, maganda. Kasi pati atang Saan? Green yung Maria. Cassandra. hindi niya pangalan niya. As yung si Green niya ito. Ito may Kylo naman pangalan. Singkit? Nita? Ang katungan mo ang kaiyaw kong kaka. Okay, so ito naman tayo sa mga property of our element. Property of element. The mass number, the atomic number, and yung tatawagin natin isotope later on. So, meron tayong tinatawag na mass number and atomic number. So, kung titingnan nyo sa mga periodic table nyo, guys, may iba't ibang number doon sa periodic table nyo. So, meron tayong tinatawag na mass number and atomic number. Pag sinabi natin atomic number, yung Z, it is the number of protons in the nucleus of each atom of an element. So, take note of this one. It is the number of protons. Yung Z natin. And the mass number is the total number of neutrons and protons present in the nucleus of an element. So, tandaan nyo lang dito na kapag nakita nyo yung element, ang mass number is 1s, 2s, 2. mass number is always greater than the atomic number. Laging mas malaki yan.
Kasi ang mass number din natin, andyan pala, it is the total number of neutrons and protons. Of course, obviously, mas mataas talaga siya kasi itong atomic number natin is the number of protons lang. Pero itong mass number natin is the number of neutrons and number of protons. So, it makes sense. So, meron tayong equation na gagamitin if you want to know the number or the mass number or the number of protons or the number of neutrons na meron dun sa mga compound na, sa mga element natin. So, mass number is equal to the number of protons plus the number of neutrons, or it is the atomic number plus the number of neutrons. So, let's have an example here. So, yung ano natin, yung sodium natin, if you see your periodic table, ito yung makikita yung number doon, 23 and 11. So, huwag kayong malilito. Etong 23 dito, dahil mas malaki siya, ibig sabihin yun yung mass number natin. Yung 11, dahil mas maliit siya kaysa sa 23, yun yung number yun yung atomic number natin. And etong 11 dito, this is the atomic number. And of course, at the same time, this is the number of protons. This is the number of protons. Ayan, this is the atomic number and the number of protons. Yung 11 natin dito. And the mass number is 23. Yun, mass number natin is 23, yung mas malaking value. And the number of electrons, kapag ang kapag ang element natin guys is neutral, pareho ang number ng proton. Pareho ang number ng proton sa number of electron. Proton is equal to electron. Kapag neutral element, or ibig sabihin kapag walang charge yung element natin. So, proton and electron are equal. So, ang number of neutron natin, kasi nga ang equation natin nandito, mass number is equal to number of protons plus the number of neutrons. So, kung gusto nating makuha yung number of neutrons, so, magiging number of neutrons is equal to mass number minus the number of protons. So, dito, number of neutron is equal to 23, which is the mass number, minus 11, which is the number of protons. So, ang number of neutron natin is 12. Nasusundan ba? Nasusundan naman? Okay. Pareho lang din yung sa ano natin, yung sa periodic table natin. Yung ganito yung nakikita natin sa ating mga periodic table. So, yung mas malaking number, yun yung mass number, and yung mas maliit na number, yun yung atomic number. So, in the case of iron, ang mass number natin is 55 or approximately 56, and ang atomic number natin is 26. So, dito, okay, si Mohan. Nasaan si Mohan? So, what would be the number of neutron natin dito? What would be the number of neutron dito sa iron natin? Anong number of neutron natin dito? If the number of Okay. Ma'am, 24 po, ma'am. 29? Ay, 29 po pala, ma'am. Kasi, ilan 56 minus 26 is 29? Di 30 30 po. 30. Kasi i-round off natin to, so approximately 56. So, para makuha natin yung number of neutron, so 56 minus 26 is equal to 30. So, ang number of neutron natin is 30. So, as simple as that, kung paano kumuha ng neutron, proton, and electron. Okay, so may another word na kailangan nating malaman, isotopes. Kapag sinabi nating isotopes,
atoms that have the same atomic number but different mass number. So, kapag the same atomic number, ibig sabihin, kapag isotope, meron silang pare-parehong proton, the same proton, yan, the same proton, kasi sabi niya, the same atomic number, but different mass number. Take note of this. So, anong example niyan? Anong example ng mga element na may isotopes? So, ayan. Hydrogen. So, ang hydrogen natin, pwedeng hydrogen 1, hydrogen 2, or hydrogen 3. So, makikita natin dito na pare-parehong 1 yung nasa baba. Diba? Yung nasa baba, sabi natin kanina, is the number of proton. Which makes sense kasi ang sabi dyan, the same number of atomic number or the number of proton. So, pare-pareho sila ng number of proton. Ang nagkaiba-ibahan lang nila is the number of, is the mass number. Nagkakaiba-ibahan nila. So, kapag yan, may mga tawag tayo dyan. Kapag daw, ang hydrogen natin has 1 proton and no neutron, ang tawag natin doon ay protium. Wait lang, tayo sulat ko kasi hindi ko nalagdag dito. Kapag daw ang hydrogen natin, this is only applicable sa applicable lang to sa hydrogen. This is protium. Kapag ang hydrogen daw ay may isang proton and may isang neutron. So, ito siya. H1. Kapag naman daw ang hydrogen ay may dalawang 2 mass number dito, yan, deuterium, ang tawag doon is deuterium. The isotope contains 1 proton and 1 neutron. Kasi diba, 2 minus 1 is 1. So, 1 neutron and 1 proton. Dito naman, kapag tatlo naman yung mass number, tinatawag natin siyang tritium. Diba? Parang ano lang, may ano naman kayo, may base naman kayo. Kapag tritiums, of course, it's 3. It has 3 as its mass number. And of course, 3 minus 1 is 2. So, we have 2 neutrons and 1 proton kapag tritium. Ano pang mga alam nyong ano pang mga alam nyong mga element na may isotopes? Isotopic element. Ano pang alam nyo? Aside sa hydrogen, ano? Carbon po, ma'am. Carbon, tama. Carbon 12, carbon 13, carbon 14. So, yun yung carbon. Iba-ibang, iba-iba yung mass number din nila. So, pwede. At madami pang iba. And so, I think, yun yung end. May isang ano pa tayo. Okay, so as your activity, okay, open your camera. Huwag kayong mag-close. Do this for 10 minutes. And isend niya sa akin. Or, sige na, sabutan na nga lang natin. Huwag na. May time pa naman tayo next week to have an activity. So dito, do atoms of elements A and B form 2 compounds shown here? Do these compounds obey the law of multiple proportions? Why? Okay. The first one to answer, my plus points. Baka may mga mag-google na dyan. Okay. Sino nag-raise? Si Mohan. Yes, Mohan. Do this atom? Ma'am, hindi po, ma'am. Bakit? Ma'am, kasi nagkaroon ng extra na red na atom. Nagkaroon ng extra na red na atom? May sinabi ba dun sa ano natin? May sinabi ba dun sa law of multiple proportion natin? Hindi pwedeng ganon? I mean, hindi siya balanced, ma'am. Paanong balance ba dapat? So, kung ano yung number dito sa kabila, dun sa kabila, ganun din. Yun ba yun? Yes, ma'am. Yung red lang ba? No? Any more? Next try. Yung blue, ma'am. Okay, another try.
Wala, walang gustong mag-ano? Okay. Okay, ako na lang mag-discuss. Okay, may plus point si Mohan kasi siya lang ang nagsalita. Siya lang ang, he is brave enough to voice out what's on his mind. So, kapag may plus points ka, Mohan, kapag nag-activity tayo. Okay, so no, hindi niya inobey ang law of multiple proportion. Kasi 'di ba? Makikita niyo pa lang diyan, 'di ba? Sabi natin kapag law of multiple proportion dapat fix yung number nung isang element. Halimbawa, doon kanina sa ano yung example natin kanina, CO and CO2. 'Di ba? Dapat yung isa is fixed. So dito pa lang walang fix sa kanilang dalawa. May isang blue dyan, may dalawang blue dyan. So, wala na disregard na agad yung dapat may isang fix sa kanila. The same thing dito sa orange, hindi naman equal yung number nila. 'Di ba? Pati dun sa H2O tsaka H2O2 kanina. Dapat yung isa is fixed yung number. So, pareho silang 2, parehong 2. Dito, parehong 1, parehong 1. Yun ang law of multiple proportions. Yun ang sinasabi niya. So, let's say, for example, mag-assume tayo dito. Ang blue natin is 1 gram. Ang orange natin is, sabihin natin na 2 gram. Dito naman, ang blue natin is 2 gram. Ang orange natin is 6 gram. So, let's say, hindi, 1 pa lang. So, let's say, ang mass nila is, ano bang pwede nilang mass? Let's say this one is 2 gram, this one is 2 gram, this one is 3 gram, this one is 3 gram. So, this is 2 over 6, this is 4 over 18. So, kapag kinuha nyo yung ratio, mag-equal to whole number ba sila? Kapag dinivide na, mag-equal to whole number ba? 12 minutes na lang pala. Hindi, ma'am. Okay, so yun pa lang, hindi na niya inobey yung law of multiple proportion. Kaya it's a no-no. Dito naman sa number 2 natin, give the number of protons, neutrons, and electron in each of the following species. So dito sa Na20 natin, ilan ang proton natin dito? May mga periodic table ba kayo? Wala. Wala Meron, kayong- ma'am. Okay, Meron, so, ma'am. sino yung may periodic table? Kindly answer kung ano yung natin dito. So, dito sa Na natin, Na20, ilan ang number of proton ng Na? Ma'am, 11. Na natin, ang proton niya is 11. Dito sa letter A to, ha? So, kung ang proton niya is 11, ang electron niya din is Ma'am, 11 din po. 11 din. So, kapag 11 ang proton niya, so we have, ang mass number niya is 20. So, ang ating neutron is 9. How about sa letter B? Magtawag na ako si Mikaela. Mikaela, what is the proton ng Na natin? So, of course, it's 11. 11. How about the electron? 11. Ma'am, 11 din. And our neutron is Ma'am, 14 pala yung neutron. Tapos, sa electron is 11. ano? Ma'am, sa electron is 11 and sa neutron is 14. Okay. For neutron, it's 40. Letter C, ang oxygen natin, ang proton ng oxygen natin is si Emil. Where is Emil? Ma'am, 8, ma'am. Ang proton natin is 8, ang electron natin is 8, and our neutron is 9. 9, ma'am. Sa letter D natin,
Si Schelmon. Schelmon ba to? Paano pa sa yan? Stelmon, nasan ka? Ma'am? O ano ang number of proton natin dito sa carbon 14? 6. Nakahiga ata si Stelmon, hindi ko nakikita yung mukha niya. Nakahiga na ata siya. How about si Eden Joy? Guys, nag-ano ako ng mga sumasagot ha. Para alam ko kung sino yung mga nakikinig. Si Eden Joy, ilan ang proton ng carbon 14 natin? Ma'am, 6, ma'am. 6 ang carbon Ma'am, natin. 6 Proton po. natin is 6, ang electron natin is 6, and our neutron is 8. 8. 8 So, po. ganun lang ang mag-determine ng proton, neutron, and electron. Anong oras na? Hanggang anong oras tayo? Ma'am? 6 po. 6 pa. Ma'am, excuse me po. Oh, yes? Ma'am, sa B po yata sa sodium 22 po. Yung neutron po siguro dun is 11 po. 11 lang po ata yung neutron dun, ma'am, sa Oh, letter yeah. 1. Dapat ang neutron natin doon is 11. Kapag ano na lang, ang neutron natin dito is 11. Ang neutron natin is 11 kasi 22 lang pala yung mass number natin. Paki-recheck na lang, ha? Ang magiging next topic natin would be unit. Ano ba yun? Or this one? Let me see. Okay, so for our next topic, okay, hanggang 5 na lang tayo. Ang next topic natin would be chemical formulas. Please make an advanced reading. Dito tayo sa empirical. Or gusto niyo pa ba? Tuloy pa ba natin? Pwede lang na ituloy pa natin kung... Okay, kaya pa ba ng momentum nyo? Medyo, ma'am. Okay. Bigyan nyo ka ng thumbs up kung continue pa natin. Thumbs down kapag hindi. Thumbs up, thumbs up. Ma'am, hindi naman. Sino yung hindi? Ma'am, magre-recharge na muna kami, ma'am. May wala. Ako na pala ang last class nyo. Ano? Okay, pero make an advanced reading ha. And then, next week, okay, on Friday, magpo-proceed tayo dito sa next topic natin. And then, probably next meeting, may mag-first quiz na kayo para may quiz na agad tayo, no? Ma'am, pwede pa pasend ng PPT. Sige, para hindi, sige, send ko mamaya. Para hindi maipon ang quiz nyo, mag-quiz na agad tayo next meeting. No, medyo okay naman na yung mga na-take up natin. Lalo kapag natapos natin tong chemical reaction this Friday. Saan na tayo? Oh, wait lang. Ilan po ba ang tatapusin natin na quiz this semester, ma'am? This semester. Depende kung ilan yung bet ko. The more the merrier. Wait lang, mag-screenshot lang ako ng attendance natin kasi ilan. Ano kasi mas okay kapag more chances of passing kapag mas madaming quiz. Kasi kapag konti lang tapos bagsak pa yung iba, wala na. Kasi kapag madami mas madaming chance na bumawi. Saan tayo pwedeng mag-screenshot? Pakalimutan kong mag-screenshot kanina. Minutes na lang pala.
So, ano lang tayo ng attendance. How may absent ba? Hindi naman ako nakapag-check. Kanina umaga walang absent, no? Percentage. Yan. Nakita mo lahat. Sino mga naka-laptop dyan? Pwedeng pa-screenshot ng attendance natin. Kita yung ulo. May mga naka-laptop ba? Wala po ata, ma'am. Okay na po, ma'am. Wait lang. Mag-open sila ng camera, girl. Sila yung nag-take ng ano. Si Kuya Jonathan, ma'am. Oh, kindly open your cameras bago tayo mag ano. Si Jonathan. Okay na, Jonathan? Okay. Okay. Kung okay na, you can now leave. Thank you, guys. Bye, ma'am. Good night, ma'am. Send ko Bye, ma'am. Yeah, sige, send ko. Thank you po. Thank you, ma'am. We have a lot of Bye, Benji. ma'am.